Ayan, wala na re-reaction. Kanina nagre-react pa sila eh. What's up supladitos? Welcome back ulit dito sa ating channel. So ito siya supladito. Kapag pinipindot ko siya dito, wala siya reaction. Pero pag yun doon sa ano, sa ibang pinto, ayan, wala na rin. Ayan, wala na rin reaction. Kanina nagre-react pa sila eh. Subukan natin yung nakabukas na kandar. So ayaw na rin. Wala na reaction yung mga ano natin switch. So babaklasin natin yan. Ito isang tornilyo dito. Tatanggalin din natin ito. Sige natin muna ito. So may tornilyo yan dito. Tsaka dito isa din. Sa speakers meron siya isa. Tapos eto dito nakasabit lang yan, pinakanlock yan siya dito. Tanggalin lang siya kasi tatanggalin lang ito. Tapos mabubunutan natin yan. Ay, ito pa pala. Ito. Bunutin natin ito dito. So check natin. Susok natin ito. Nakapaklas. No reaction. Possible. Ito paghugot natin putol, so hindi ko sure kung ito yung problema. So check natin. Ito na meron tayong mga bagong mga fuse lock. So wala, hindi dito. Ngayon, magana na ulit. Inano lang natin ito. Naglo-loose. Pero ito hindi na magano. Masyado na matigas. So check natin to. Yung mother agad dito tigas. So tutuloy natin, pabaklasin natin tong ano, mother actuator.
Ito yung mother actuator. Nalalaman natin siyang mother actuator kasi marami siyang wire. So, babawasin muna natin. So, ito siya. Mother actuator siya. Makakita niya maraming apat na wire siya. 5 pala. 1, 2, 3, 4, 5. Ano natin kung may reaction. Ano na reaction yung mother actuator. Ito yung madalas sa sinasabi ko sa vlog. Ayan, nagpupulbos na siya. Matigas na. So, tatry natin na baguhin yung connection. Pulbos na siya. Ayusin lang natin. Ito supla dito siya nagpupulbos niya ang wire. So, check natin kung dito nga yung possible. Pupulbos na kasi sila. Yan, pulbos na. Kaya, ang liit kasi ng wire ito kaya madaling magpulbos na. Walang natitira. Yung mga dugtungan kasi niya pupulbos. Moment of truth. Yan, palitan na natin yung mga wires. Lahat. Yun. Lumana na siya. So, sa wire nga lang yung problema. So, nagkakapulbos na kasi siya. So, usually, pag may nagkakaproblema kayo sa mga door na ganyan, kung titingnan nyo, yung wire dyan, ayan, halos napupulbos yan kasi maliit lang siya. Yung mga dugtungan. So, kaya kailangan minsan pag nagaganon, it's either naputol na siya or nagpupulbos na, nawawala na siya ng connection. Kaya lang yung gagawin natin. So ito, awa ng Diyos na nagawa natin. Yan o. Magano na yan. Magano na lahat. So another successful yung DIY natin. So tama yung suspecha ko na nagpupulbos. Kaya sa inyo, halimbawa, nagloloko yung mga ano nyo. Yung iba gumagana, yung iba hindi. Pwede kasi i-check natin actuator, i-check natin yung module, ito yung module ng central lock, may connection. So, doon daw kasi gumagana yung tatlo, naging intermittent siya. So, ito yung mother actuator natin, kaya ito yung chinek natin. So, awa ng Diyos, tama naman yung naging ano natin, suspecha natin. So, nagawa natin yung door lock. So, tip lang din pala, supladitos. Ito, ingatan natin na mabasa. Ginagawa din natin dyan. Yan, lalagyan natin siya sa plastic para sure na hindi siya mababasa. Ito lang na. Ito plastic natin. Babalot natin ng plastic para kahit pa paano. Kasi pag nagka-car wash tayo or umuulan, lagyan natin ng protection, kumbaga. Ito yung module ng central lock. Minsan nagkakaroon din ng problema dito, yung mga wires din dito nagpupulbos din yan.
So pwede rin i-check nyo paminsan-minsan kapag magta-troubleshoot kayo, pwede nyo check ditong part na to. Hindi siya mapasukan ng tubig. Ayan siya. Babalik natin yan. Yun natin ang cable tie. So yan, mga cable tie na. So babalik na natin ito, tanggalin naman natin ito dito. Ayusin pa pala natin itong ito, kakabit pa pala uli natin ito, babalik natin. May problema tayo sa platitas. Ano, maiksi na yung wires. So kailangan natin magpalit ulit. Bubunutin ulit natin para magpupugulbutong tayo ng wires. So ito, kumuha tayo ng harness galing dun sa stock natin. Meron tayo kasing ano eh, isang set ng power lock. So ito, puputol dugtong uli natin. So bunutin uli natin to. So naano naman natin yung culprit na sa problema lang natin, hindi na siya umabot dito sa pupwesto ng actuator. So magpuputol dugtong uli tayo. So ito na yung idudugtong natin. Yung gagamit natin extension na wire. Idugtong natin dito. Tapos nadugtong na natin yung gagawin natin extension para umabot dun sa natin dito sa pwesto na to. So dinugtong natin, hindi natin pinakita yung pagdugtong dito. Alam niyo naman yan eh, di ba? So ayusin lang natin. Tapos dudugtong na natin sa actuator. So platitas, hindi naman kayo malilito provided na yung mga wirings na ginamit nyo is yung kasama ng central lock nyo before, kasi may mga color coding naman siya. So madali siyang idugtong kung saan yung kulay niya, yun yung idudugtong nyo syempre, tapos i-close nyo. So ngayon ito, na na natin yung extension para umabot tayo sa gilid sa linya ng actuator natin. So magdudugtong na ulit tayo. Dapat shrinkable tube ang gagamitin natin dito eh. Kaya lang hindi tayo nakapagdala ng shrinkable tube. Nasa bahay yung shrinkable tube natin. Yun yung iniinitan na lang sa mga dugtungan. Parang yun, alternative yun ng ng electrical tape. Kasi mas neat siyang tingnan pag naka shrinkable tube. Hindi ko nadala yung wire stripper ko, kaya ito gamit natin yun. So ayan, nakabit na natin, nadugtong na natin siya sa actuator, sa mother actuator natin. Yung dugtong natin, ilinisan pa natin, pero bago natin i-tape, testingin muna natin kung gagana nga. So saksak ulit natin ito. Moment of truth. So gumagana na siya, as well as yung nandun sa yung ibang door lock. So pwede na natin siyang ibalik. Pala sa platitas, check nyo rin kasi minsan nawawala sa alignment itong mga to. So check nyo. Ito lalagyan natin mamaya ng oil para may tumulas dito. So check ulit natin. Ito yung nagana. Yan. So gana. Isa pala sa platitas, check nyo rin kasi pag unlock,
unlock yun. Unlock. So dapat nakataas yung ano. So i-align natin siya ng naka-unlock. So saka natin siya higpitan dito sa ano, yung dito yung pinakang ano na to. Lock dun sa ano niya. So ito yung merong oil tayo ngayon dito sa shop. Sa garahe ni Sungit. So ito ilalagay natin. Lagyan na natin dito paglas. Para kahit pa paano tumulas siya. Lubricate lang din natin. So tingnan natin yung effective pag sinara natin. So pag sasara naman ito sa Gladitos kung paano natin siya binuksan, opposite lang naman. Ganun natin siya isasara. So huwag niyo kalimutan yung mga switch na ano, yung socket ng switch. Nalagay niyo na rin. Lang natin ito. So bago natin tuluyan ulang ilak, testing na rin natin. Ay, so yung ano, yung sinasabi ko. Sa loob. So kukunin ulit natin. Dapat kasi may mga clip yan. So siguro meron ano. Depende na sa tornilyo. So testingin natin. Ngayon kung okay ba siya. So yun. Testing. So wait natin. Pakita natin. Bila. Ngayon kung nakalock siya, tingnan natin kung mabubuksan natin. So okay. So okay. Mission accomplished tayo. So yun, na-testing na natin. So binalik na rin natin siya. So yung mga wires na tornilyo na rin natin, hindi na natin binidyo. Tapos babalik lang din natin ito. Sabi ko. So makikita mo naman yan, tapat na yung butas. Doon, so parang dito sa tornilyo na to. Tapos babalik lang din natin ito. Hindi naman kayo magkakamali niya kasi hindi mo may susuksok ng kamali yung pagkasok. Kasi may pattern siya. Balik lang din natin. Yun, balikan natin. Tapos na. So yun, sana may natutunan ulit kayo dito sa ating DIY na successful naman ako ng Diyos. Na-experience ko na to before, so shinare ko lang din sa inyo kasi lagi nga pag may nagpo-post sa mga page ng mga Honda natin, nagtatanong sirado yung ganito nila. Sabi ko check lang nila yung mga dugtungan kasi usually nagpupulbos yun. Kung hindi man nagpupulbos, actuator, nasisira na, yung module, so yun, para sa central lock natin.
So, salamat sa inyong pananonood sa Platitas. Maraming salamat sa patuloy niyong suporta. Thank you.